kumusta po kayo? So nakakatuwa naman mapakinggan na yung iba pong mga inilalapit sa Panginoon at patuloy niyang pinagpapala. Ang Diyos po natin actually talagang siya ay Diyos na puno-puno ng pagpapala sa atin at siya po'y maraming inihanda sa atin. At yung nararanasan po natin na blessings ngayon, yung kanyang pabor, higit pa doon yung kayang gawin ng Panginoon sa hinaharap para sa iyo. Kaya ang mahalaga po, ang pinakamaganda po is manatili tayo naglilingkod sa ating Diyos. Amen. So ngayon pong umaga, we'll talk about, yung topic ko po ngayon is my title. Ang title ay Learn from Him. So, learn from Him or matuto tayo sa Kanya. Learn from Him. Let us open our Bible. It's a single verse. Sabi po dito, two verses pala. Matthew chapter 11, verses 29 to 30. Sabi po dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito for this another opportunity na kami nagkasama-sama, na kami ay sumamba sa iyo, nagpuri, nagbigay ng pasasalamat. Salamat po na bawat isa sa amin naging pagpapala ngayon sa isa't isa, Panginoon. Ang tagumpay ng bawat isa, ang kanyang patutuo, ay naging pagpapala sa bawat isa sa amin. And yung marinig yung patutuo ng bawat isa, yung katagumpayan o yung ginagawa mo sa kanila, ay kalakasan ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy ka pang gumawa sa buhay namin at sa mga susunod na araw ay marami pang mga patutuo ang aming ihahayag para sa karangalan ng iyong dakilang pangalan. And today, Lord, as we study your word, we pray, God, that you will continue to guide us and continue to give us open mind and heart, O God, upang matanggap namin yung inyong pong kapahayagan ngayong umagang ito na magbibigay ng kalakasan sa amin at pagtibay ng aming pong mga pananampalataya. We thank you so much, Lord. We bless your name, we glorify your name, and this is our prayer in Jesus' name. Everybody says, Amen. Amen. Ito pong buong isang linggo, I am communicating yung ating pong mga kapatiran to join us because we are now in morning worship service. And most of them are, meron po sila mga positive reply that they are joined, they were gusto nila mag-join sa atin ngayon sa ating worship service. So, meron pa nga na kagabi kausap ko na darating ngayon, kaya lang hindi dumating. So, let's just keep on praying for them. So, maybe nahihiya dahil almost since pandemic, hindi natin sila kasama. Pero let us pray na one of this day makasama natin sila sa ating paglilingkod sa Diyos. Because yun naman po yung kanilang ninanais that na magkaroon tayo ng morning worship service. So just keep on praying. Yan. So, ay mahina daw. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral. So, our title is Learn from Him or matuto sa Kanya. So, yung Him po dito is tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. And makikita natin yung kanyang paanyaya in verse 29 of the Gospel of Matthew chapter 11. Sabi doon, take my yoke upon you and learn from me. Sabi niya, pasanin mo yung aking pamatok at matuto kayo sa akin. So, meron siyang, for us to learn from Him, makikita natin dito pa lang sa ating introductory verse, makikita natin, there is a responsibility for us to learn. Meron pong kaakibat na responsibilidad para tayo ay matuto sa ating Diyos. Matuto tayo sa kay Kristo. Sabi doon, take my yoke and learn from me. So, pasanin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. So, meaning to say, yes, we are now living under the grace of God, pero so kinakailangan mayroong isaalang-alang tayong mga bagay na dapat nating gagawin
para tayo po ay matuto sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi doon sa verse 30, "For my yoke is easy." Ito naman po yung magandang pangako. Sabi niya, for us to learn, we have to take His yoke. Pero sa verse 30, sabi doon, ang aking pamatok ay magaan lang. All you have to do and all we have to do is just to be willing. Maging willing tayo to take that yoke because Jesus Himself gave us this promise that His yoke is easy and light. Ang kanyang pamatok ay magaan lamang. No? It is easy and light. So, ibig sabihin, hindi siya magbibigay ng pamatok para pahirapan tayo. Hindi siya magbibigay ng burden or whatever na ibinibigay niyang responsibility para tayo ay matuto, kundi yung lahat na binibigay niyang pamatok is binibigay niya para tayo ay matuto. Amen. So, dito po makikita natin, una, sa ating pagsisimula, itingnan po natin the measure of our learning or the measure of learning. Tinignan ko po sa isang dictionary, the word learning. Sabi po ng meaning sa isang dictionary, learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, values, skills, attitude, and preferences. Ano daw po? Ulitin ko. Learning is the process of acquiring, tandaan po niyo yung word na new understanding. Bagong kaunawaan, bagong knowledge, new behavior. No, para ng learning natin or measure of learning is new behavior. Sabihin, araw-araw, meron tayo dapat natututunan. Ano yung dapat maging bagong ugali ng isang Kristiyano? Sabi dito, values, yung mga pinahahalagahan natin. At the same time, skills, attitude, and preferences. So, in another dictionary, sabi po dito, learning is alteration of behavior as a result of individual experience. Ano daw po? Ang learning daw po ay alteration of a behavior. Alteration. We have our behavior, of course. Meron tayong kanya-kanya mga behavior, di ba? Kasi tao tayo, may kanya-kanya tayong ugali. Pero pag natututo tayo, nagkakaroon ng alteration yung ating old behavior will be changed. Mag-change siya dahil meron tayong natututunan, ito pala yung dapat na behavior ko as a Christian. Okay? So that's why the old behavior should be mabago siya, should be changed. So dahil yun daw po ay alteration o pagbabago ng ating kaugalian o gawe or behavior, and it is a result of individual experiences. No? Ang changing of alteration or alteration of behavior, it happens through our experiences. Kaya napakahalaga po ng experience, no? Yung experience po natin, no? Para mabahago yung mga nararanasan natin is either light or heavy or sometimes mga problema or trials or everything na nararanasan natin. Ang purpose po noon is to alter our behavior, to change our behavior. No? Kung dati medyo mataas tayo, merong pinadadaanan ang Diyos sa atin for us to learn how to humble ourselves. Di ba? Medyo tayo ay masama ugali or suplado tayo. Padadaanin tayo ng Diyos sa isang proseso para mawala yung ating masamang ugali. Tama po ba? So, medyo tamad tayo. Padadaanin tayo ng Diyos sa isang proseso para maging masipag tayo. Tama po? So, medyo tayo, yung mainitin yung ulo. God will put us into a process kung saan i-alter niya yung ating pagiging mainitin ng ulo. Glory to God, and so on and so forth. So, natandaan ko po, meron kaming isang old member then. So, matagal na po siya. Nakilala ko siya somewhere in Fairview. Siya po ay retired general ng PNP. No? So, totoo po ito. And
Noong pong panahong yon, naging aktibo siya sa church. Silang mag-asawa and his whole family, no? Yung mga pamilya niya nasa US na lahat ngayon. At silang mag-asawa, namatay niya. Sabi niya dito, meron about learning, ito yung nakuha ko sa kanya. Matanda na siya, retired PNP siya. At nung siya ay nasa PNP pa siya yung controller ng PNP. Ibig sabihin siya yung nagdi-decide ng disbursement ng pondo ng PNP. So, naging member po namin siya way back mga 2005, siguro, yan. And he was very close to me. And sabi niya dito, Pastor, ang pagkakatuto ay hindi natatapos. Ang pagkakaalam ay hindi natatapos. Bata ka pa, matuto ka pa sa maraming bagay. Sabi niya, learning is a continuous process. Ang ganda no, naalala ko siya habang pinag-aaralan ko po itong topic na ito. Sabi doon, hindi dapat tumitigil sa pagkakatuto. So sometimes, binabalik tayo ng Diyos sa isang sitwasyong dinaanan na natin, nagtataka tayo, bakit mo ako binalik dito, Diyos? Lord, nadaanan ko na ito dati, bakit mo ako binalik dito? Maybe alam ng Diyos na at some point, nung dumadaan ka doon, merong isang puntos na hindi mo natutunan. That's why God is bringing you back to that situation. Tama po ba? And maybe, yung mga bagay na binabalikan natin, sabi niya, dati ko na napag-aralan niya, bakit ngayon pag-aaralan pa na natin? So maybe God is bringing you back into that lesson for you to learn, para mapiga natin, ano ba talaga yung mensahe ng Panginoon dito sa lesson na to. Amen? Lord to God. Sabi po doon, learning is a continuous process. Habang mabuhay tayo, meron tayong opportunity to learn. And the invitation of Jesus for us, Jesus Himself gave us an invitation that we have to take His yoke and we have to learn from Him. Pampasanin natin yung pamatok niya at matuto tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, as being disciples of Christ, kinakailangan po, we have to make ourselves prepared and ready and open to learn from Him. Amen? Matuto tayo sa Kanya. Pinag-aaralan po natin itong measure of learning. Sabi ko, the only thing that will stop us from learning is when we assume that we know everything. Ang isang bagay daw na makapagpapahinto sa atin upang matuto ay yung pinalagay natin sa ating sarili na alam na natin lahat. Amen? So, yun, ulitin ko. The only thing that will stop us from learning is when we assume that we know everything. No, pag dumating na po doon sa punto na, alam ko na yan, stop na po yung learning process sa iyo. That's why we have to be always, to have an open room for learning, open space for us, for learning. Kasi ang dami pong aspeto, bagay-bagay at anggulo sa mundo, kahit punong-puno po tayo ng kaalaman, meron pa rin po tayong matututunan. That's why, napakahalaga po na open yung puso natin for us to learn, especially learn from Him. So, sabi po dito, ang isang bagay na makahahadlang sa atin para matuto ay yung pagpapalagay sa ating sarili na alam na natin ang lahat ng bagay. Minsan po sa preaching, di po ba? Narinig ko ng pinreach ni Pastor yan, Matthew chapter 11. So, ang ginagawa natin, hindi na lang tayo interesado, hindi lang tayo makikinig. Gagawin natin, dadaldalin natin, akating katabi. Narinig ko na yan. Kita mo, ang susunod sa sabihin ni Pastor, ganyan na. Di ba? Yung kanyang kilos, ganyan, di ba? Minsan ganyan pinapalagay natin. But, hindi po natin alam yung kaisipan ng Diyos. Bakit tayo binadala doon sa ganung paulit-ulit na lesson? Maybe at some point, meron po mga bagay na hindi nais ng Diyos na matutunan natin doon sa pinaka-basic at simpleng katuruan na nais niyang daanan natin. Glory to God. Hallelujah. Sa Biblia po ay meron pong isang napakagandang illustration about learning. Ito po yung sinulat ng isang pantas na hari, King Solomon, in the book of Proverbs. So, sabi niya doon sa kanyang mamabasa, tingnan niyo yung langgam at matuto kayo. Yeah. Pag tinignan po natin yung langgam, ikaw, pag tinignan mo yung langgam, ano yung iniisip mo? Ano pa yung matututunan ko dito? Parang wala naman. Di ba? Parang wala naman, langgam lang yan. Ano matututunan ko dyan?
Tingnan mo yung katabi mo, matuto ka sa kanya. Pag tinignan mo yung katabi mo, at binase mo doon sa kanyang kaanyuan, ano naman matututunan ko dito? Di ba? Yun agad ang nasa isip natin. Ano yung matututunan ko dito? Di ba? Mas matalino pa ako kaysa dito. Mas guwapo pa ako kaysa dito. Ano matututunan ko dito? Di ba? Pero si King Solomon po, dinala niya yung kanyang mababasa doon sa pinakasimpleng bagay na walang kabuluhan sa mundo. Sabi niya, tingnan niyo yung mga langgam at matuto kayo. Na? Ay, yung mga langgam, hamak lang yan, inaapakan lang yan, pinapatay lang yan, pinapausukan lang yan, pini-sprayhan lang insecticide yan. Pero tingnan nyo sila at may matutunan kayo. May matututunan kayo sa kanya. Yan. Ano daw yung lesson na natutunan? Tingnan yung mga langgam. Sa panahon ng tag-araw, yung mga langgam, nag-iimbak, nag-iipon ng pagkain para pagdating ng tag-ulan na hindi na siya pwedeng lumabas, hindi sila magugutom. That's a lesson from the langgam. That's why, marami pong mga points of learning, sometimes, ina-assume natin agad na, hindi, wala naman ako matututunan dyan. Wala akong pwedeng malaman dyan. Wala akong pwedeng, hindi, di ba? Pero kinakailangan, tingnan natin, baka dinadala tayo ng Diyos doon sa simpleng bagay para sa pamamagitan ng simpleng kaparaan o simpleng proseso ay matuto tayo ng nais ng Diyos na ituro sa atin. Glory to God. Sabi doon sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 9, no? It's about the lesson from the ant. Sabi ni King Solomon, you lazy people, you should watch what the ants do and learn from them. Sabi doon, ants have no ruler. Wala silang pinuno. They have no boss. And they have no leader. But in the summertime, sabi doon, ants gather all their foods and save it, so that when the winter comes, there is plenty to eat. No, sabi doon, tingnan yung mga langgam, no? At matuto kayo sa kanya. Di ba? Ito yung parang rebuke sa atin eh. No? No, kung hindi natin pinag-aralan ito ngayon, pag uwi niyo mamaya, siguro isprayan lang yung mga langgam, no? Sabi niya ito, wala, istorbo mga langgam na to. Pero sabi ni King Solomon, learn from them. No? They have no rulers, they have no boss, they have no leader. But look at them. They gather foods at the summertime, that when rainy season comes, they have plenty of food. Hindi sila magugutom. Hallelujah. Glory to God. Now, tingnan po natin. Next point. The calling of becoming a disciple of Christ is about learning. Ang panawagan daw sa atin para maging tagasunod ni Kristo ay panawagan sa atin upang tayo ay matuto. No? The calling of becoming a disciple of Christ is about learning. It is about learning. Pag sinabi pong disciple tayo ni Kristo, it's about learning. Ang kasing kahulugan po ng word na disciple ay estudyante o mag-aaral. Pag sinabing disciple ka ni Kristo, ibig sabihin, ikaw ay mag-aaral o estudyante ni Kristo. That every day, every moment of your life, pinapalagay mo lagi na araw-araw, meron kang mga aralin or lesson na matututunan mula kay Kristo sa mga bagay na pinadadaanan niya sa iyo. So, ayun, ang panawagan sa atin na maging disipulo ni Kristo ay panawagan para tayo ay matuto. In our church, our vision, nung nakarampong faith conference, inulit-ulit natin yung vision natin. Sino po yung nakakabisado? Yan. Meron? Ano po yung vision natin? So, we are a community of worshipers and Christ-like disciples committed to loving God and transforming the world. Ano daw po tayo? We are a community of worshipers. And second part, and Christ-like disciples. We are Christ-like disciples. So therefore, we are student of Christ. Na dapat araw-araw meron tayong natututunan sa Kanya and we are open to learn more from Him
John the Baptist po, yun yung kanyang panalangin. Lord, is more of you. I want to learn more of you and less of me. Gusto kong matuto pa sa iyo, gusto kong marami pang matutunan mula sa iyo at hayaan ang aking sarili, hayaan ko na lang. Meaning, in our vision statement, ipinapahayag po doon na tayo ay tagasunod ni Kristo, disciples of Christ. And as being disciples of Christ, we are open, our hearts are open for learning. We made ourselves open and ready for learning. Amen? Tama po ba? Amen? Natututo tayo. Meron tayong natututunan. Hallelujah. Glory to God. And tingnan po natin yung ating mission. Ano na po yung ating mission? Our vision is we are a community of worshipers and Christ-like disciples committed to loving God and transforming the world. Our mission, we exist to honor God and transform communities through what? Through a spirit-filled disciple-making disciples. No? Sabi doon, we exist to honor God. Worship. Honoring God is worship. So, ang ating existence, the purpose of our existence is what? To honor God, to worship God. Para siya isambahin, para siya parangalan, para siya dakilain. And second part is to transform communities. Para baguhin, i-transform yung mga komunidad, ang mga lipunan na nasa ating paligid, the group of people in our surrounding, through what? Sa pamagitan ng ano? Sabi po dito, kadugtong, through a spirit-filled disciple-making disciples. No? Sa pamagitan na po ng spirit-filled, puspos ng espiritu na pagdidisipulo or pagpuproduce ng disipulo, na tayo as being disciples of Christ, we learn from Him. And we make ourselves open for learning from Christ. At habang tayo po'y natututo, yung lahat ng natututunan natin ay itinuturo din natin sa ating disciple. Amen? Meaning, kapag at one point natutunan mo kay Christ paano ibigin ang iyong kapwa, ito din yung ituturo mo sa iyong tagasunod. Love your neighbor. Kung natutunan mo kay Christ as being His disciple, to love your enemy, ito rin yung ituturo mo sa iyong disipulo. Love your enemy. Kung natutunan mo kay Christ how to humble yourselves, ito din yung ipapakita at ituturo mo sa iyong disciple, yung humbleness, yung humility. Okay. Sabi dito, ito po yung mission statement natin. We exist to honor God and transform communities through a spirit-filled disciple-making disciples. Spirit-filled disciple-making. Tayo po yun. We should be spirit-filled disciple-making. Nagdidisipulo at nagpuproduce ng another disciples. Ang ganda pong halimbawa nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa taga-Corinto. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako naman ginagaya si Kristo. Sabi niya, kung iaalay natin sa ating pag-aaral ngayon, matuto kayo sa akin at ako naman ay natututo kay Kristo. Ibig sabihin niya, his commitment as being an apostle of Christ, natututo sa kay Kristo araw-araw at yung kanyang natututunan na hindi nagiging sayang sapagkat ito yung tinuturo niya at nais niyang gagayahin nung sumusunod sa kanya. Glory to God. So, dito po, when it comes to our vision and mission, makikita po natin that TFI Church is about discipleship. TFI Church is about discipleship. Ang ating pong simbahan is about discipleship. Amen? Pagpaproduce ng disciples. And as we know that TFI Church is about discipleship, it is about learning from Jesus. Kung alam natin ang ating iglesia, ang ating simbahan is about discipleship,
So alam natin na itong ating simbahon ay nagnanais na matuto pa tayo kay Kristo. Amen? So ano po yung dapat nating matutunan kay Kristo? What should we learn from Jesus or from Christ? So sabi po doon sa Matthew chapter, ano ba yung gusto nating matutunan kay Kristo? Na gusto nating ituro sa bawat isa. Amen? Sa ating mga disciples or sa ating mga nire-reach out. Sabi po doon sa Matthew chapter 28:20. Ito po yung part ng Great Commission. The second part po ng verse 20, sabi doon, verse 20 kasi actually says, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in teaching them. The second part is teaching them. Ito po yung dapat nating matutunan. Teaching them, utos ni Kristo. Turuan niyo sila of what? Teaching them to obey all that I have commanded you. Ano daw po ituturo natin kay Kristo? Ay ituturo natin sa mga disipulo yung natutunan natin kay Kristo. Ano po yung natutunan natin kay Kristo? Sabi niya ni Jesus mismo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Simple. Napakasimple. Ano daw po yung ating ituturo sa ating mga disciples? Turuan natin sila na mas sumunod saan? Sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Ay, pastor, ano naman pinag-uutos ni Kristo? Read the Bible, particularly the New Testament, and you will learn from Jesus kung ano po yung kanyang mga inuutos. But I have some example from the Bible na nandito po isahin ko. Ano yung mga commandment ni Christ? Sabi niya, turuan niyo sila na sundin ang lahat ng mga pinag-uutos ko. At ito po yung mga iutos ng Panginoon. Una, to seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Okay? Si Christ mismo nagsabi niyan, seek first the kingdom of God in His righteousness. Matthew chapter 6 verse 33. It is Christ. It was Christ yung nagtuturo po sa mga tao ng panahong yon. So, turo po niya na unahin natin ang Diyos. So, matututo tayo kay Christ na uunahin natin ang Diyos. So, therefore, kung inuuna natin yung Diyos, ito din yung matututunan ng mga disciple natin that we seek first God in our life. Ano pa po? To be humble. To be humble. Seek God first. And another one, to be humble, magpakumbaba. So, turo po ni Kristo na mapagpakumbaba tayo. No? Dito po sa Sermon on the Mount, no? Blessed are the meek, no? For they shall inherit the earth. No? Kapalad ang mga pagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So, another one, to be prayerful and worshipful. So, turo po ni Christ, unahin ang Diyos, maging mapagpakumbaba, maging mapanalanginin, at maging masambahin. Turo po ni Christ to be submissive. Okay? Submissive meaning we must learn to submit una to the authority of God and to His God-given authority, to the God-given authority. Submit yourself to God and do sa mga God-given authority over us. Ano pa? To be merciful and hospitable. No? Maging mahabagin at magkaroon ng bukas na kalooban. Ano pa po yung turo niya? To give, para magbigay. And to forgive, magpatawad. And to be obedient, maging masunurin. And another one, to be holy and to live a righteous living. So lahat po si Kristo nagsabi nun. Amen? So, kung tatanungin natin, ano ba yung turo ni Kristo na dapat kong matutunan or dapat kong ituturo sa aking tagasunod, babalikan po natin yung Biblia, ang dami pong sinasabi ni Kristo doon na dapat nating matutunan. Glory to God. Now, His invitation to learn from Him. Jesus' invitation to learn from Him. Balikan po natin yung ating key verse. Matthew chapter
11 verse 29. At dito po tayo magtatapos. Dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So, sabi niya, una, pasanin mo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. No, matuto kayo sa akin. As you carry the yoke from me, you will learn from me. And sabi ni Jesus, I am gentle. Ako ay maamo. Amen? Ako ay maamo. I am gentle. And I am humble in heart. No? Ako ay may mababang kalooban. And sabi doon, and you will find rest for your soul. Kanya, pag natuto kayo, pasanin niyo yung aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo, ako ay may bababang kalooban, at sa pagkakatuto nyo sa akin, sabi niya dito, you will find rest, makakasumpong kayo ng kapahingahan at ng kapayapaan ng inyong kaluluwa. Ang ganda po, di ba? Para makasumpong tayo ng kapayapaan at kapahingahan ng ating kaluluwa, ano pong sabi? Sabi ni Jesus, post mo sa Facebook. Hindi, sabi po ba niya? Hindi. Sabi doon, learn from me. If you want to find rest, kapayapaan, kapahingahan ng iyong kalooban at iyong kaluluwa, sabi doon, learn from me. Matuto tayo kay Jesus. Amen? No? Kasi nung panahon, pastor, nung panahon ni Jesus, wala pa naman Facebook, kaya wala pang pagpopostan. Pero, His Word, yung effect ng kanyang word is from His time, from the beginning of time until our time today, until forever. Amen? So, yung mga longing po natin, yung mga disappointment po natin, instead of, no? Diba? Ngayon po, iniiwasan ko na masyado yung magpo-post sa Facebook ng mga ganon. No? Ang ipinopost ko lang mga encouraging word. Kasi, diba? Naisip ko, kung ipagpo-post ako ng problema ko sa Facebook, diba, ano yung matututunan nila sa akin, diba? Pero kung ilalagay natin yung mga encouraging word, diba, it gives encouragement to our follower. Sabi ni Jesus, for you to find rest for yourself and for your soul, learn from me. Matuto tayo kay Jesus. Amen? Matuto tayo kay Jesus. Mga kabataan, mga matatanda, mga bata na nandito ngayon. Ang susi po ng kapahingahan, susi ng kapayapaan ay yung pagkakatuto natin kay Jesus na mga bagay patungkol sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang dami natin pinagdadaanan, but the key given by Jesus today in our lesson is just to learn from Him. Sabi nun, take my yoke. Pastor, ang hirap ng pasanin ng kanyang yoke. No? Hindi po, sabi niya mismo, nabigay ng assurance si Jesus, sabi doon, I am gentle, maamo ako. Si Jesus, the way He teaches us, the way tinuturuan niya tayo, sabi niya dito, He is gentle. Isabihin, matututo tayo. No? He is humble in heart. No? Matututo tayo sa kanyang kaamo at kanyang pagiging mababang loob sa lahat ng aspeto ng buhay na nais nating matututunan sa kanya. Sabi doon, and you will find rest. Makakatagpo kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng iyong isip, kapahingahan ng iyong damdamin ng iyong puso, at kapahingahan ng iyong kaluluwa. In our reflection, in application to life, today, let us keep on learning from Jesus. Tandaan po natin that His grace, His mercy, and His favor never ends. Yes, marami na po tayong experiences in our life. No, ako po, matagal na po akong Kristiyano, na-Christian po ako at the age, so siguro po mga 15 years old. Lahat po ng mga katuruan narinig ko na. But every time na nag-aaral ako ng ganito pong mga passage, Lord, turuan mo ako kasi hindi ako marunong. Minsan blanco yung aking isip. And I need to ask and I need to bend my knee to God. Lord, turuan mo ako.
Sabi po kanina, the only thing that will stop us from learning is when we assume that we know everything. Ang isang bagay na makapaghahadlang sa atin para matuto ay pag dumating tayo doon sa punto na sinabi natin sa ating sarili, alam na natin ang lahat. Amen? Sa pagiging Kristiyano ko po, marami na akong mga seminar na pinagdaanan, mga conferences na pinagdaanan. Lord, I want to learn more. Mayroong mga simpleng conference, may mga matataas, malalaking conference, nadaanan ng lahat. Lahat ng mga seminars, nadaanan. But I want to learn more from Him. Kasi sabi ko, marami pa akong hindi alam mula sa iyo. That is why, sabi po, unang puntos dito in our reflection, let us keep on learning from Jesus. Tandaan po natin that His love, His grace, His mercy and favor never ends. As His love, grace, and mercy and favor never ends, dapat ganun din po tayo. Habang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pabor, ang kaawaan ay nagpapatuloy, patuloy ding buksan natin yung ating mga sarili para matuto sa Kanya. Kapag tayo po nagsimula to learn, mag-long tayo to learn from Him, if we begin to long to learn from Him, sabi po dito, we can find learning even in a very simple things. In a very simple thing. Kapag yung puso daw po natin ay naghahanap ng pagkakatuto mula sa Diyos, kapag tayo nauuhaw na sa pagkakatuto mula sa Diyos, if we make ourselves open and willing to learn from Him, sabi po dito, makakatagpo tayo ng pagkakatuto. We can find learning kahit, sabi dito, from even a very simple thing. Kahit sa pinakapayak na bagay. Tingnan po niyo si Solomon. Nung humarap po siya sa Diyos, doon sa isang testing, after that testing na nakapasa siya, pinamili siya ng Diyos. Anong gusto mo? Kayamanan, karunungan? Sabi niya, karunungan. At mula sa kanyang karunungan, sinabi niya sa kanyang mga mambabasa, tingnan niyo yung langgam. Langgam is a very simple, it's a nonsense living creature. Sabi niya, walang pakinabang ang langgam. But King Solomon, in his wisdom, used ant to teach the people. Learn from the ant. Glory to God. The author of the Book of Lamentation, sabi po, the Book of Lamentations, yung lumikha po nito, sumulat po nito. Sabi po doon, he never stopped learning from God. He never stopped learning from God. So siya po yung lingkod ng Diyos, the author of Lamentations. Marami siyang alam mula sa Diyos. So sabi po, he never stops learning from God. Dahil sabi niya doon sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, sabi po niya doon, the steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos. His mercies never comes to an end. Ang kanyang kahabagan ay walang katapusan. His love never ceases. Hindi siya natatapos. His mercies never come to an end. Ang kanyang kahabagan ay hindi natatapos. Walang katapusan. And karugtog doon, they are new every morning. The mercy, the love, the steadfastness of God, His favor, grace, and mercy, sabi doon, they are new every morning. Tinitingnan niya yung
pag-ibig ng Diyos, yung kanyang kahabagan, na mararanasan niya sa Diyos araw-araw. Sabi niya, hindi siya natatapos. At dahil gusto niyang matuto sa Diyos, bawat araw nais niyang matuto mula sa Diyos, tinitingnan niya yung pag-ibig ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos sa pagsapit ng umaga, na ito'y, palaging bago. Sabi doon, they are new every morning. So nawa po yung ating mga puso ay katulad sa manunulat ng Book of Lamentations. Although we learn so much, we have stored knowledge. Meron tayong mga nakaimbak na kaalaman. But just like the author of Lamentations, let's take a look to the love and mercies of God, that every morning, His love and His mercy are new. Lagi po siyang bago. At dahil lagi siyang bago bawat umaga, ibig sabihin po nun, meron tayong matututunan mula sa Diyos bawat araw. Maliit na pangyayari, maliit na event in our life. Kung ginagawa po nating bukas yung ating puso sa pagkakatuto, kahit simpleng kaganapan, simpleng karanasan, simpleng pinagdaanan, meron po tayong matututunan. Every morning or every new morning, tandaan po natin, is an opportunity for us to learn from Him. Bawat umaga, sa pagsikat ng umaga. Diba? Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan ay dumarating sa atin. And it's new morning and we have opportunity to learn from Him. Every new morning is an opportunity for us to learn from Jesus. In every new event, yung mga bagong kaganapan, new event, new experiences, na dumarating sa buhay natin is an opportunity for us to learn from Jesus. That's why, pag may pagkakataong matuto, pag may pagkakataong marinig, mapakinggan yung mga bagong kapahayagan, so, asamin natin na matutunan natin, Lord, alam ko na sa simpleng bagay na ito, meron akong matututunan. Alam ko na sa munting kaparaanang ito, meron akong matututunan. Alam ko na sa simpleng kaparaanang ito, meron akong matutunan. Alam ko na sa kapatid kong ito, meron akong matututunan. Alam ko na sa simpleng gathering na ito, meron akong matututunan. Alam ko na sa simpleng pagtuturo na ito, meron akong matututunan. Amen? Yun po yung nasa kaisipan ng manunulat ng Book of Lamentations. Even kahit po si King Solomon, na kahit ibinigay ng Diyos sa kanya yung karunungan na kanyang hinihiling, ang nais niya ay matuto pa rin mula sa Panginoon. And the same with us. Let's keep on learning from Jesus. Marami pong mga pinadadaanan ng Diyos sa atin na mga aspeto, areas, circumstances, sitwasyon ng buhay. Let's take it as our opportunity to learn from Him. Amen. Tayo itong lahat ay tumayo.